Magandang araw sa inyo dyan mga idol. George Kiano here, the car loan expert. O mga idol, meron tayong magandang topic sa araw na ito. And I'm sure, kailangan nyo malaman ito. Lalo na kung kayo po ay may existing na sasakyan na naka-mortgage po sa bangko. Alam nyo, marami po ang nagtitext sa akin, marami po ang nagme-message sa aking Facebook page at gusto akong makausap. Na wherein may problema po sa kanilang monthly amortization. In short, past due. Bakit? Dahil yung iba dyan ay naka-encounter lang ng 1 week or 2 weeks, meron nang nagtitext sa kanila, may mga tumatawag na sa kanilang legal. Totoo bang legal yan? O baka naman third party yan? Well, definitely mga third party yan mga ka-idol. Nagtitext, tumatawag in the sense na ipuli pay mo na lang yung sasakyan or i-voluntary surrender mo na lang. Kaya nga nangutang Dahil mo kayang bilhin ng cash, di ba? Kaya ka nangutang, di ba? Ang problema, na-pass due ka lang ng 1 week, or 2 weeks, pinapasurrender na. Is it fair or not fair? Well, in your side, not fair. Sa kanilang side, fair yon. Bakit? Hindi naman sila nangutang, ikaw nangutang di ba? Para sa akin, explain ko sa inyo para malaman po ninyo. Kaya panoorin po ninyo hanggang matapos. But before that, syempre, inform ko lang kayo mga ka-idol kung sakaling nagbabalak po kayong kumuha ng bagong sasakyan, kahit anong brand pa yan, basta dito sa Metro Manila, pwede po kayong rumekta sa akin. Pwede po kayong mag-apply sa akin. Meron po akong mga assigned agents na pwede pong tumulong sa inyo at ako po ang nasa likod. Ako po ang magtitimon ng inyong application until such time na i-release po ang inyong bagong sasakyan. So yung tiwala, nandito na kagad kay The Car Loan Expert. At kung kayo ay naghahanap naman po ng second hand na sasakyan, kung cash man yan or financing, po pwede rin po ako mga ka-idol. Marami po tayong mga kaibigan dyan na may mga quality cars, walang issue ng bangga, walang issue po ng mga papers or anything issue sa makina, walang problema mga ka-idol. Or kung meron po kayo sasakyan na gusto po ninyo ibenta, ilapit nyo sa akin, bibilin po natin yan in good price. Okay? Nagkakaintindihan mo tayo, idol? Okay, let's begin. Panoorin mo ito hanggang matapos dahil malaking tulong ito para sa inyo mga ka-idol. Yung iba dyan, yung mga third party dyan ay nagpapanggap po na legal sila. Well, totoo man o hindi, basta third party pa rin sila. Okay? Third party pa rin sila. Is it right na i-text kayo, tawagan kayo? Well, it's right for them, di ba? Dahil way back, siguro nung pandemic, katatapos ng pandemic, they found out yung mga bangko na marami pong mga customer na naging delinquent. Hindi nakakabayad ng maayos or hindi na nakabayad. Ang problema is, yung ibang mga customer ay ipinapasalo ang kanilang sasakyan na naka-mortgage. Bakit? Nabuyo ng ahente, nabuyo ng kaibigan, may nakita sa Facebook, nag-offer sa Facebook, na kung hindi mo kayang bayaran, ipasalo mo na lang dahil meron kaming customer na kayang sumalo niyan. Magkakapera pa kayo, magda-down sa inyo at magbibigay sa inyo ng mga legal documents. Ang problema, yung sumalo, sometimes bogus. Kayang mag-down, nagbibigay ng mga requirements, pero fake pala. Tapos hindi na mag-monthly ngayon. Then you found out na yung sasakyan ay nasa probinsya na pala. Problema, sirang-siraan ngayon, hinahanap ka ngayon ng bangko, sometimes papadalan ka ngayon ng sabtina. Ipapalegal ka ngayon. Problema is, paano mo hahagilapin ang iyong sasakyan? Kaya dumadami po ang delinquent sa bangko. Ngayon, nag-iingat ang bangko na maraming customer ang ma-red flag at isa ka na doon mga ka-idol. Baka ma-red flag ka kasi. Kasi yung 1 week or 2 weeks na palugit na binigay sa'yo, baka mamaya maging habitual na at umabot ng 1 month, 2 months, or 3 months, or even 6 months, or 1 year, problema yan, idol. Maraming mga bangko ngayon ang nag-iingat. Kaya, dinidiscourage nila ang customer na mag-avail sa mga car dealers ng low down or zero down. Bakit? Dito mo malalaman kung talaga may pera ka ba o wala. Kung sa tingin mo medyo alanganin ka or naghahapit ka lang para sa iyong negosyo, huwag mong ituloy, idol. Dahil maaaring makabayad ka ngayon ng down, makabayad ka ng monthly, by the time na kailangan mo ng pera, hindi ka na makakabayad. Bakit? Dahil emergency. Mas uunahin mo ang family members, mas uunahin mo ang relatives mo, or sometimes na-retrench ka or na-lay off ka, tapos end of contract ka na, tapos ng kontrata mo, uwi ka na ngayon dito sa Pilipinas, problema yan, idol.
'Di ba? Kaya sinasuggest ni The Carlon Expert sa mga followers niya, kung kayo ay kukuha ng sasakyan na naka-mortgage, kailangan meron po kayong safety buffer. Ano yung safety buffer? At least meron po kayong existing na 2 or 3 months na emergency cash na kaya po ninyong bayaran ng inyong sasakyan. Bakit? Dahil hindi mo talaga masasabi kung kailan yung emergency darating. Maaaring patapos ka na, ilang buwan na lang, matatapos ka na yung sasakyan, doon ka pa nagka-problema. At hindi ka pa kayang pagbigyan ng bangko. Yun na, nawindang ka ngayon, idol. At ang dulo niyan ay, hindi ko kayang isurrender ang aking sasakyan kasi may sentimental value. Kaya ko namang habulin. Ang tanong, nakita mo na ba ang iyong statement of account, ang iyong SOA? Baka pag nakita mo, idol, bagulantang ka. 'Di ba? Okay, so normal lang na maging makulit po ang mga third party o repossessor sa inyo. Bakit? Trabaho po nila yon. Kahit maglupasay ka dyan, idol, hindi ka nila pakikinggan because trabaho po nila yan. Ang sa akin is, kung kaya mong habulin, habulin mo. Ngayon, kung talagang walang pera, mangutang ka sa iyong family members, kung sino man mga may pera, mag-offer ka ng interest para pautangin ka at make sure mababayaran mo sila. Okay? At kung wala naman sa family members, pwedeng relatives or kaibigan. Yung something that you can rely on. Trusted. Di ba? Then pag once na naka-back on track ka na, then gawin mo yung sinasabi ko sa iyo na maglagay ka ng additional pera or buffer, emergency buffer, para just in case kailangan mo uli ng pera, hindi ka magka-problema. Dahil yung interest ay hindi mo nakikita. Kumbaga, kung hindi ka nakabayad ngayon at kaya mo habulin next month, maaring hindi mo makita ang interest, nag-accumulate yan per day. At yun ang hindi mo nakikita. Kaya pagdating mo ng bangko, pag nakita mo yung SOA mo, gulat ka ngayon, nagulantang ka na ngayon. Okay? So ayan mga ka-idol, talagang trabaho po nila yan dahil patapos na po ang taon, kailangan po nilang isarado ang kanilang libro at i-audit po ang bangko. Gusto nilang i-close ang inyong account na wala po kayong utang dahil pagdating ng time na i-audit po sila at nakita nila na maraming customer na may delinquent, nako, patay din sila. Sila din ang malalagot. We have to understand in their part, no? Then you have to understand din sa iyong pagkakamali. Okay? Sana magbigay ito ng enlightenment sa inyo na hindi po natin kailangang pumasok sa ganitong klaseng transaksyon kung sa tingin po natin magkakaproblema tayo in the future. Okay? Once na kukuha po tayo ng sasakyan, make sure na meron tayong pambuffer, meron tayong taong na pwedeng tumulong sa atin kung sakaling magkaproblema po tayo, at wag po nating ipasalo ang ating sasakyan dahil hindi po natin kilala yung mga taong sasalo sa atin. Maaring good sila ngayon, later on hindi na sila goods. Away na kayo ngayon at hindi nyo na makita at walang makikipag-coordinate sa inyo. Okay? So I hope naka-enlighten sa inyo ang video ito at nakatulong ito sa inyo. Please, huwag nyo kalimutan i-subscribe, like, and share this video mga ka-idol. Thank you!